Welcome sa ikapitong linggo ng ikalawang markahan. Tingnan mo nga naman, napakabilis ng panahon at patapos na tayo sa ikalawang markahan ng taong ito. Kapit lang, siguradong mapagtatagumpayan natin ang taong ito. Simulan na natin! Narito ang mga kasanayang pampagkatuto para sa linggong ito. Una, na isusulat ang isang maikling dula tungkol sa karaniwang buhay ng isang pangkat ng tao sa ilang bansa sa Asya. At ang pangalawa, nagagamit ang mga angkop na pangugnay sa pagsulat ng maikling dula. So, sa pagkakataong ito ay gagawa kayo ng sarili ninyong dula. Balikan muna natin yung nakaraan. Noong nakaraang linggo ay nagkaroon tayo ng ideya tungkol sa bansang pinagmulan ng ating akda ng ating dula. At ito, sabi natin, ito ay galing ng Mongolia. Tulad ng alam natin, ang Mongolia ay napapalibutan ng kalupaan na nasa silangan at gitnang Asya. Ang Russia ay nasa hilaga ng hangganan ng bansa at China naman sa timog nito. Iba-ibang imperyong lagalagang naghahari dito tulad ng Xiongnu, Shanbei, Ruran, Gokturk at iba pang lugar na sakop ng Mongolia. Naniniwala din ng mga Mongol sa konsepto ng swerte at malas. Ang pagyapak sa mga sagrado sa Diyos ay paglapastangan at magbibigay sa kanila ng kapahamakan. May mga pagkakataon na nilalagyan nila ng uling ang mga noo ng bata upang maisahan ang mga masasamang espiritu at palabasin na hindi ito isang bata kung hindi isang kuneho na may buhok. Okay, yun yung kanilang ginagawa daw para daw mapaniwala yung mga masasamang espiritu at hindi nila galawin ang mga bata. Ayan. Punta tayo sa ating paksa. Noong nakaraang linggo, ito rin ang ating tinalakay. Pero sa pagkakataong ito ay babalikan lang natin siya para magkaroon kayo ng idea para kapag kayo ay nagsulat ng sarili ninyong dala ay mas magiging madali para sa inyo. Okay, so ang paksa natin ay dula. At syempre yung dula ng munting pagsinta mula sa pelikulang Mongol, The Rise of Genghis Khan ni Sergei Bordrov, hinalaw ni Mary Grace A. Tabora. At syempre, para sa wika, pang-ugnay. Okay, ano nga ba yung dula? Batay sa ating talakayan noong nakaraang linggo. Ayon kay Aristotle, ang dula ay isang masining at makaagham na panggagaya sa kalikasan ng buhay. Ito'y kinatha at itinatanghal upang magsilbing salamin ng buhay sa wika sa kilos at sa damdamin. Bilang sining, may layunin ito na makaaliw, makapagturo o makapagbigay ng mensahe, makaantig ng damdamin at makapukaw ng isip. Noong nakarang linggo ay binigyan natin ng kahulugan ng dula at syempre ay pinakita natin at pinaliwanag natin yung kung ano yung mga elemento na bumubuo sa isang dula. 'Di ba? Napag-usapan natin doon na meron tayong direktor, meron tayong manonood, aktor, meron tayong script, okay? At ah, um, meron tayong tanghalan, okay? So, yun yung lugar kung saan dinaraos yung isang dula. Balikan natin yung munting pagsinta. So, syempre, natalakay na natin iyon. So, subukan nating sagutin yung mga tanong tungkol dun sa akdang iyon. Okay? So, syempre, sa isip nyo lamang kung kayo ay sasagot. Tignan nyo kung tama ba yung pagkakaalala ninyo doon sa mga tauhan, doon sa mga pangyayari doon sa akdang munting pagsinta. Okay, sa unang tanong, actually, hindi tanong, ano siya? Anak daw ito ni Yeso J na mula sa tribong Borjigin. Sino kaya yon? Anak ni Yeso J na mula sa tribong Borjigin. Tama. Okay. Ang tamang sagot dyan ay si Temujin. So, si Temujin, kung naalala nyo, ay siya daw si Genghis Khan, yung leader sa Mongolia, kilalang leader sa Mongolia na unite na nag napag-isa niya yung mga tribo sa Mongolia. Okay, pangalawa, siya naman ang ama ni Temujin. So, baliktad yung sa number 1, no? Kung kanina yung anak, ngayon sino naman yung ama? Siyempre, napakadali niyan. Yan ay si Yesu J. Okay? Pangatlo, isang dalaginding na taga-ibang tribo. Ito yung nakilala ni Temujin at na love at first sight siya. Sino ba yon? Walang iba kundi si Borte. Okay? Siya ang sumulat ng munting pagsinta.
Ang pinapansin dapat natin to pag pinag-aaralan natin ng isang tula kung sino yung mga sumulat. Okay? Si Sergei Bordrov. Okay? Bordrov yon. Sergei Bordrov, ang original na sumulat ng Munting Pagsinta. Sino naman yung humala o yung nagsalin sa Pilipino sa akdang Munting Pagsinta? Kababayan natin to. Walang iba kung hindi si Mary Grace A. Tabora. Yan. Punta tayo dun sa mga paksa na kung saan wika ang tinatalakay. Unang tanong o ika-anim na tanong. Ito ay mga kataga, salita na nag-uugnay na lang dalawang salita, parirala o sugnay. Pinag-aralan natin to nung unang markahan at nagkaroon at binigyan din natin ng tuon, emphasis doon sa ikalawang markahan, doon sa mga naunang aralin. Okay, ano daw ang tawag doon? Ito ay tinatawag na pangatnig, yung mga salitang nag-uugnay ng salita, parirala o sugnay. Pampito, ito ay mga katagang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan. Okay, nag-uugnay sa salitang sa panuring at tinuturingan nito. Walang iba kundi, siyempre ito ay tinatawag na pang-angkop. Okay, yan yung na, nang, at saka yung G. Pangulo, ito ay kataga o salitang nag-uugnay sa isang pangalan sa iba pang salita sa pangungusap. Kaya to, pang-ukol. Okay, kung natatandaan nyo, ang tawag sa mga yan, sa tatlong yan, ay mga pang-ugnay na sasagot naman sa isa pang tanong. Ito ay ginagamit upang linawin o magbigay linaw gaya ng ano pa, kaya sa makatwid, sa madaling salita, kung gayon. Tawag dito ay panlinaw. At ang huling tanong, mga kataga o salita na nagpapakita ng relasyon ng dalawang unit sa pangusap, maaaring salita, dalawang parirala o sugnay. Ito yung pang-ugnay. So, yung pangatnig, pang-angkop, at saka pang-ukol ay nasa ilalim ng kung tawagin ay pang-ugnay. So, ang trabaho nito sa isang pangusap o sa mga salita ay mapag-ugnay ang mga salita, parirala, at saka ang mga sugnay, gayon din ang mga pangungusap. Okay, kung nasagot niyo ang 10 tanong, very good, palakpakan naman ang inyong mga sarili. Okay, proceed na tayo. Yan, ito rin yung larawan na nakita natin noon. So, ito ay ang akdang Munting Pagsinta mula sa pelikulang Mongol, The Rise of Genghis Khan ni Sergei Bordrov, hinalaw ni Mary Grace A. Tabora. So, ayan, nakikita nyo ang mga tauhan dyan. Tinalakay natin siya noong nakaraang linggo. Paano ba ang naging love story ni Temujin at sinasabing siya din si Genghis Khan nung kanyang kabataan. Paano nagkakilala? Anong mga tradisyon ang pinakita? Yan ang tinalakay natin noong nakaraang linggo sa Dulang Munting Pagsinta. Okay, so pinakita ko lamang ang pamagat at yung mga tauhan nang sa gayon ay pag gumawa kayo ng dula mamaya ay madali para sa inyo dahil nakita niyo kung paano kung ano ang nilalaman ng isang dula. Ayan. Ito naman, dito sa bahaging ito, kumuha kami ng isang bahagi ng dulang Munting Pagsinda para maipakita kung anong itsura ng isang dula. Meron kasing ilan sa inyo, pag sinabing sumulat ng isang dula, gumagawa sila ng parang sanaysay. Okay, gumagawa sila ng parang kwento ng tula. Okay, tignan natin. So, sa isang dula, pwede kang makakita dyan, pwedeng makita dyan yung tagpo, yung tagpuan, kawangis ng madilim na kalangitan, ang nadarama ng magiting na mandirigmang naninimdim sa takbo ng kapalarang sinapit na nakatalungko sa isang sulok na makipot at karimarim-marim na piitan. Kung inyong makikita ay parang inilarawan dyan kung ano ang magiging itsura nung tagpuan, kung ano magiging itsura ng entablado o ng tanghalan, ano magiging emosyon doon sa bahaging iyon. Okay? So makikita din dyan sa bahagi ng dulang iyan ang usapan ng mag-ama na si Temujin at saka si Yeso J. So merong nandun yung tauhan and then nandun yung kanyang mga sasabihin. Okay? So kabilang yan or nandyan yung tinatawag na script. Okay? So, kapag nagsulat kayo ng dula, ganito ang magiging itsura niya. Maaring ilagay nyo yung nakita nyo kaninang mga tauhan, and then yung mga tagpuan, and then yung kanilang mga dialogo, yung kanilang pag-uusap, nandun yung pangalan ng tauhan at ang kanyang sasabihin. Okay? So, ganun ang magiging itsura ng inyong gagawing dula. So, subukan natin basahin itong bahaging ito. Sabi ni Temujin, anong saklap na mapiit sa kulungang malupit? Ito ay silid ng kalungkutan. Tila kailan lamang ng kasama ko si Ama. Temujin, bilisan mo na riyan. Kailangan nating magmadali. Bakit, Ama?
Malayo ang ating lalakbayin. Kailangan wag tayong magpatay-patay. Malaga ang ating sasadyain. Naguguluhan ako sa iyo, Ama. Kanina ka pa nagmamadali at sinasabing mahalaga ang ating sadya sa ating pupuntahan. Ano ba yun? Ika-siyam na taong gulang na. Sa edad mong yan, Temujin, ay dapat ka nang pumili ng iyong mapapangasawa. Yan. So, yan ay bahagi lamang ng dulang munting pagsinta. So, nakita niyo doon yung usapan. So, maaring magkaroon ng pagpapalit ng emosyon. Dapat yung kung ano ang sinasabi ng tauhan ay nakaangkop dun sa kanyang emosyon, sa ekspresyon ng kanyang mukha. Okay, kapag ito ay itinanghal. Yan. So, nagkaroon kayo ng idea kung paano sumulat ng isang dula. Bago kayo sumulat ng sarili ninyong dula, ay balikan muna natin ang tinatawag nating pang-ugnay. Ano ba yung mga pang-ugnay? Bakit importante ito? Importante ito dahil ito'y makakatulong sa pagsulat ninyo ng magandang dula. Okay? So, tinalakay na natin ito nung nakaraang markahan, and then binigyan natin ng diin sa ikalawang markahan yung ilang mga pang-ugnay. Okay? So, balikan natin. Ang pangugnay ay mga kataga o salita na nagpapakita ng relasyon ng dalawang unit sa pangusap, maaaring salita, dalawang parirala, o sugnay. Kung naaalala ninyo ay meron tayong tatlong pangugnay. Okay, ano-anong mga yon? Ipagpatuloy natin. Una ay ang tinatawag nating pang-angkop. Ang pangangkop ay mga katagang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan nito. Ito ay nagpapaganda o nagpapadulas sa pagbigkas ng parilalang pinagagamitan. Tatlo ang ginagamit nating pangangkop. Ang na, ang nang, at saka ang G. So, merong kanya-kanyang gamit ang mga ito. Ang na ay ginagamit kapag ang naunang salita ay nagtatapos sa katinig. Mabilis na tumakbo. Okay? Kapag naman ang salita ay nagtatapos sa patinig, gagamit ka ng nang and G. At kapag naman ang huling titik ng unang salita ay nagtatapos sa N, ang gagamitin mo na lamang ay G. Yan ang ginagamit nating pang-angkop upang maging maganda, madulas ang pagpigkas natin ng pariralang ating o ng salitang ating binibigkas. Ang pangalawang uri ng pang-ugnay ay ang tinatawag nating pang-ukol. Ito ay kataga o salitang nag-uugnay sa isang pangalan sa iba pang mga salita sa pangusap. So, ang mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod. So, ang kasunod ng mga salita nito ay mga pangalan. Okay? So, sila yung nag-uugnay sa isang pangalan sa iba pang salita sa pangungusap. So, sa mga ng mga ni, nina, kay, o kaya kina, labagsan ng may tungkol, etc. So, yan ang ginagamit nating mga pang-ukol. Magagamit natin yan sa pagsulat natin ng sarili nating dula. At syempre, ang huli ay ang tinatawag nating pangatnig. Ito naman yung mga salita na nag-uugnay ng dalawang salita, parirala, o sugnay. Meron tayong iba't ibang uri ng pangatnig. Ang pangatnig na pandagdag, pangatnig ng pamukod, panalungat, panubali, pananhi, at pandinaw. So, yan din ang tinalakay natin noong second quarter tungkol sa mga pangatnig. Okay, so subukan natin na hanapin yung mga pangatnig, yung mga pang-ugnay, dito sa mga pang-usap na ito. Maaring sa isang pang-usap kasi, hindi lang isa ang mga pang-ugnay. Maaring dalawa, tatlo, depende sa pagkakagamit nito sa pang-usap. Subukan natin sa unang bilang. Alinsunod sa kaloob ng Diyos ang kanyang mga naging pasiya. So, ano kaya ang mga pangatnig dito? Okay, alinsunod ng, ayan, sorry. So, yun nga, ay nakita natin na meron tayong pang-ukol dyan at saka meron tayong pangatnig na, pang-angkop na ng NG dahil ang mga naunang titik ay nagtatapos sa katinig. Okay, pangalawang bilang. Ang lahat ng ating ginagawa ay dapat nakatuon para sa kabutihan ng ating kapwa at bansa. So, lumitaw na ang una. Okay. So, meron tayong NG, G, para sa, ng, G. At tignan nyo, pansinin nyo kung paano ginamit
ang mga pangatnig, pang-angkop, at saka mga pang-ukol. So, kung nakita niyo dyan, kapag nagtapos sa katinig na, ang dinadagdagan lamang ito ng titik na G. And then, pag ito naman ay nagtatapos sa nagtatapos sa katinig, ito ay dinadagdagan ng NA. Okay? So, yan yung gamit. Meron din tayong pang-ukol sa ikalawang bilang. Number 3. Bagaman mayaman ay nagawa niya magsalamuha sa mga simpleng tao. Yan, bagaman niya, okay, imbis na niya ay nilagdagan ng NG dahil nagtapos ito sa patinig, sa mga, okay, and yung simple, okay, simpleng dinagdagan ng NG dahil ito ay nagtapos sa patinig. Number 4. Mahirap maging kaibigan ang mga taong sinungaling at mapanggawa ng kwento, kaya mag-ingat sa pagpili ng kaibigan. So, buksan muna natin kung ano na yung pwede. Okay, so yan yung mga ginamit na mga pang-ugnay. I-check nyo sa sarili nyo kung tama ba yung pagkakagamit nila ng mga pang-ugnay. Number 5, ang matapat na pinuno ay mahal ng taong bayan. Na, dahil nagtatapos ito sa katidig na T at saka NG, ay mahal ng taong bayan. Okay. Yan ang mga ginamit ng mga pangatnig. Next. Basahin ang pangusap at sulat sa papel ang mga nakitang pangatnig. Ang mga gawain na ito hindi nyo nasasagutan. Ito ay sinasagutan na natin ngayon. So, kung ano lamang yung sasabihin ko mamaya kung gagawin ninyo, yun lang yung ipapasa nyo para sa linggong ito. Number 1. Matutuwa ang mga magulang mo kapag nakakuha ka ng mataas na marka. Hanapin daw yung mga pangatnig. Sulat sa papel. So, hindi na kailangan dahil pinag-uusapan na natin ngayon. Number 1. Okay, kapag ang ginamit na pangatnig. Number 2, sina Ramon at Arlene ay naglilinis ng bahay at nagdidilig ng mga halaman. So, anong pangatnig ang ginamit dyan? So, yung dalawang at. Pinag-uulay niya ang mga salita and then yung mga kaisipan sa isang pangusap. Number 3, maagang umalis si Dindo at nagtungo siya sa bukid. Okay, at then, number 4, maglalakad baka na ba o magmamalansya ka muna. So, ginamit na pangatig, tulad na nakikita nyo, ay yung pangatig na O. And muli ay mahimbing na natutulog ang sanggol habang naglalaba ang nanay. So, yung salitang habang dyan, ang ginamit na pangatig dahil ang kilos ay kasabay na ginagawa o magkasabay na ginagawa. Okay, tapos na tayo sa linggong ito at sasabihin ko na, ipapaliwanag ko na sa inyo kung anong inyong gagawin para sa linggong ito. Ito lang ang ipapas ninyo. Performance task lang tayo. Gawain 4. Malawak na marahil ang iyong kaalaman sa paksang pinag-aralan. Sa bahaging ito ay ikaw naman ang sumulat ng sariling dula tungkol sa karaniwang buhay ng isang pangkat ng tao sa ilang bansa sa Asia, pwede ang Pilipinas. Gumamit ng mga angkop na pang-ugnay sa pagsulat ng maikling dula. So, sa makatwid, ang gagawin nyo ay isang dula at syempre, hindi may iwasan, sigurado, kapag sumulat kayo ng dula, ay gagamit kayo ng mga pangatnig. Ang dapat nyo lang isaalang-alang ay ang sumusunod na rubric. Kaangkupan sa paksa, tungkol ba ito sa Asia, pamumuhay sa Asia, karaniwang buhay sa Asia, kahusayan ng script, nagagamit ng wasto ang mga pang-angkop. Okay? Ano yung meron bang mensahe na naisip parating? Okay, so yun lamang ang inyong i-consider sa pagsulat ninyo. Huwag nyo namang, hindi, okay lang na hindi ganoon kahaba. Okay, para basta may pakita nyo lamang yung mga importanteng bahagi at merong mensahe, merong nandun yung mga tauhan, yung dialogo, etc. Okay, so after nun, wala nang gagawin, yun lang ang ipapas. Hanggang dito na lamang ang video na ito. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na linggo. Maraming salamat sa inyong panonood. Paalam!